para sa nag-aalay sa ito bilang pasasalamat. Nestor Rivera and family, Lusa family, Makatamay family, Rodel Lucia, Davao City, Virginia Aguilera, Jenny Chanco, Antonio Casanera, Dr. Anita Luis Salero, Nagdini Coronado and family, Dr. Bernardo and Maris Bernard, Julie Aguilera and family, Minika Lali and family, Adelina and Adela Sarmiento and family, Glenn and Hansley Tara, Pat Jojo Asoles, para sa nagdiniwang ng kanilang alawan, Sally Villegas, Ina and Laura Gaza, para sa natatamang kaibigan nila, Pablo Martin S. Carnatari, Sonia Velasco, Elizabeth Derosino, Gerard Joy Jimenez, Rachel Joaquin Christensen, Ruben E. Ramos, Esther Aguirre, Gina Morales Reyes, Jean Joy Catalina and family, Glenn and Hanskin Tara, para sa ating mga kapatid na may karagdaman, lalo-lalo na sina Rachel Joaquin Christensen, Miguel and Edwin Teo, Rowena Ramos, para sa kaluluwa ni God, Holy Father Pope Francis, Reverend Father Harvey Clover, Jesus and Nina Lucas, Pilar Rodriguez Lucas, Martin Benedita Sinuco, Victor Valigas Nino, Ricky Negrassi, Efren Castaneda, Nina Lazaro,
Magsitain po tayo at sumabay sa pagbumanaan.
Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang gabi sa inyong lahat na mahal na kapatid. Magandang gabi din po, Father. Ito ang ating unang araw ng simbang gabi, kaya parapat lamang patiin po ninyo ang inyong mga matabi upang bilang isang sabayan namin tayo magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Patiin po inyong nasa kanan at ang nasa kaliwa. At ating papurihan ng Panginoon na sumasa atin at nagdiriwang ng banal na misa nito. Bigyan natin ang ating Panginoon isang masigawang panatang. Welcome po sa Simbang Gabi 2025. Iniaalay natin sa Mahal na Birhen Maria ang siyang na araw bago ang pagdating ng ating Panginoon sa Pasko. Ating paghandaan patuloy ang pagdating ng Panginoon at inaanyayahan ang lahat na tayo ay magbalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapakumbaba, pag-amin sa ating mga kasalanan at pagsisisi sa mga ito. Kaya tayo ay nanahimik panmandali upang ating alalahanin ang ating pagkakasala at ang pagpapatawad ng Panginoon. Sinubong dapat pagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na nakapag-anyaya na ang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalulog ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagtabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Pagpuri sa Diyos sa kaitasan.
kaligtasan na ibinalita ng Anghel ay maging taong totoo sa sinabi mo na ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya ay ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Magsiulit tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang magliligtas ko'y di na magluluwala. Ito ay darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin. Mapalad ang taong gumagawa nito. Ang anak ng taong ang tuntunin ito. Ginagawa niya ang marapat gawin sa araw ng pamamahinga. Sa gawin masama ang kanyang sarili iniiwas. Di dapat sabihin ng isang dayuhang nakipagkaisa sa bayan ng Diyos na siya ay hindi papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayon kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya, nanginginig sa araw ng pamamahinga at matapat na naglilingkod sa bayang Lipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan ng aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog at ang templo ko'y tatawagin bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ipinangako pa ng Panginoon sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkatapon sa marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalaan kami ng kahabagan. Kami ang iyong kaawaan. Upang sa daigdig mahatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matulid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Nag-aning mabuti ang mga lupain. Pinagpala kami ng buon, Diyos namin. Ang lahat sa amin, iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Magsitayo tayo. Halina't kami ay dalawin, kapayapaan mo'y dalhin, upang umiral sa amin.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang simulan ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasuko kayo kay Juan, at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo ay sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama, at siya ko naman ginaganap. Iyan ang nagpapatotoo na ako ay sinugo niya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Muli, papurihan natin ang Panginoon sa biyaya ito ng unang gabi ng sirbang gabi. Minamahal na mga kapatid, marami sa atin siguro naantok, puyat, pagod, galing sa trabaho, may dalang mabibigat na pasanin sa buhay, may trabaho sa pamilya o kaya sa mga kaibigan. Pero ang tinatanong sa atin, bakit tayo nandito sa ating simbang gabi? Sana hindi naman sabihin natin dahil panata o isang tradisyon o nakasanayan, kundi sa kaiguturan ng ating puso ay sana makita natin may hinahanap ang ating mga puso. Pero mas magandang sabihin, hinahanap tayo ng Diyos. Kaya itong siyang araw ng simbang gabi, nawa ay makipag-ugnayan tayo sa Diyos sa mas malalim na paraan at ating maramdaman ang tunay na kahulugan kung bakit siya naging tao. Tatlong may punto ibig natin bigyan pansin mula sa ating mga pagbasa. Ang una, ang Diyos ang siyang nag-aanyaya, hindi siya nagtatagol. Ito po ating narinig na unang pagbasa mula kay Isaías ay patungkol sa pagbabalik ng bayan Israel mula sa pagkatakol sa kanila sa Babylonia, yung tinatawag ni exile. At ngayon, bumalik nila ng bayan nila, nakita nila na sira-sira ang templo at tinatayo na muli. Yung may mga natira na mga Israelita doon sa bayan na hindi natapon. So, parang mayroong mga pangkaiba, no? Ito bumabalik na bayan na ito na in-exile
Tapos kasama yung mga iba na tinatawag nilang dayuhan. Kaya doon sa ating unalinin mo, yung unang pagpasa, patungkol sa mga dayuhan na tapat naman sa pagsunod sa mga gawain at pagsamba, no? Pero hindi ito pwera nila. Kaya ang sinasabi ng Panginoon doon kay sa libro ni Isaías, ang aking bahay ay tatawagin bahay ng dalalinan para sa lahat. Para sa lahat. Ito po yung ating sambayanan. Ito yung ating simbahan. Para sa lahat. Tayong naririto ay hindi mga perfectong tao. Meron tayong kanya-kanyang mga pagkukulang, kasalanan, problema, pero tinatawag ang bawat isa ng Diyos. Dahil ibig niya na ang kaligtasan ay maging para sa lahat. Para sa lahat. Para sa lahat ng mga taong lumalapit sa Kanya. Wala tayong itinataboy. Hindi sinasabi, ay, ikaw wala kang pinag-aralan, hindi ka pwede pumasok ng simbahan. Ay, ikaw may problema ka, hindi ka maaaring pumasok ng simbahan. Ikaw ay mayroong mga sekretong kasalanan, hindi ka maaaring pumasok ng simbahan. Ang ating simbahan ay ang bawat isa na yumayakap sa bawat isa. Dahil ang Diyos ang siyang tumatawag sa kanila. Sinasabi ng Diyos, may lugar ka sa aking bahay. At ito nga ang siyang ninanais ng Diyos, na ang lahat ay magkaisa. Walang ni isa man na mawala, kundi ang bawat isa ay maligtas. Kaya mga kapatid, yan ang ating simbang gabi. Sa gabi, hindi tayo nandito dahil tayo ay karapat-dapat. Nandito tayo dahil tinatawag tayo ng Diyos. Bukas ang pintuan ng kalangitan para sa lahat. Yung pangalawa na tutuigin natin ang biyang pansin ay yung sinabi ni Jesus noong tinatanong kung sino siya. Dumating at tumantong doon sa kanyang sinabi doon sa Ebanghelyo, hindi ba kayo ay lumapit kay Juan Bautista? Kayo ay nakinig sa kanya? Kayo ay natuwa? Pero may inutong siya na hindi maaluan dahil totoo naman. Natuwa kayo sa kanyang liwanag, ngunit sandali lamang. Sandali lamang. Si Juan Bautista na nanguna kay Jesus ay sinundan ng napakaraming disipulo, madami siyang followers. Kumbaga ngayon sa ating panahon, parang talagang sikat na sikat siya. No? Madaming followers, madaming nakikinig sa kanya, madaming sumusunod sa kanya. At sila ay natutuwa. Kahit si Herodes ay nakikinig sa kanya. Dahil gusto niya yung sinasabi, kahit na siya ay tinatamaan. Naalala po ba natin yung si Herodes at si Herodias, no? Pinapatikos ni Juan Bautista si Herodes dahil sa kanyang parang pag-therapy dahil kinuha niya yung asawa ng kanyang kapatid. At kalit na kalit sa kanya yung si Herodias na inasawa niya. Kaya nung nagkaroon ng pagkakataon, alam natin, pinapugutan ng ulo ni Herodias
sa pamamagitan ng sayaw ng kanyang anak. No? Alam natin ito. No? So, noong dumating si Jesus na in-introduce ni Juan Bautista, madami din ang sumunod kay Jesus. Pero kumantok doon sa mga panahon na mahirap na yung itinuturo ni Jesus tungkol sa pamibigay niya ng kanyang sariling katawan, tungkol sa paghihirap na kanyang dadanasin, ay madaming umaalis at parang hindi na nila matanggap. Kaya dito, ang sinasabi niya, parang panandalian lamang ang inyong pananampalataya. Madaling maantig, madaling ma-excite, madaling magsimula. Pero noong sinasabi na hinahamon na nagbago ng buhay, na sumunod sa kanyang sinasabi kahit na mahirap, marami ang umaatras. Madami ang umiwan kay Jesus. Kaya nga minsan tinanong ni Jesus, kayo din ba? Sabi niya sa mga disipulo ni Apostoles, aalis din ba kayo? Ano ang sagot ni Pedro? Panginoon, saan naman po kami pupunta? Nasa sa inyo ang salita ng buhay. Yun ay inspirasyon ng Espiritu Santo kay Pedro na nagsabi, saan nga ba tayo kakapit sa ating buhay? Saan nga ba tayo magtitiwala ng lubusan? Sa tao? Sa taong madaling magbago, madaling mag-iba ng isip, madaling makasala. Kanino tayo kakapit? Kanino tayo susunod? Kanino tayo nananampalataya? Kundi sa Diyos lamang na tapat at maaasahan na kailanman hindi ka iiwan kahit na ikaw ay paulit na nagkakasala lamang sa Kanya. Kaya malinaw ko yung babala na tayo, kung masaya, ay huwag sa simula lamang, kundi magpasawalang hanggan. At yun naman ang siyang dinanais ng Diyos. Ang simbang gabi ito, huwag lang mo siyang feel good, ikaw nga yung bang excited, masaya, tapos ng simbang gabi, wala na. Ang pananampalataya ay hindi puso-puso. Hindi ito weather lang. Hindi panahon. Ang pananampalataya ay ang iyong buong buhay. Yung pangunang punto na hindi natin bigyan pansin ay paano ay natin makikilala si Jesus. At dito sinabi ni Jesus, hindi ko naman talaga kailangan ng patutuon ng tao. Pero si Juan Bautista, in-introduce ako, okay na yun, no? Pero kung kayo naniniwala dahil sa sinabi lang niya, kulang yun. Ang dapat yung gawin, tignan ninyo ano ba ang nangyayari. Ano ang aking ginagawa. At dito, ang ibig sabihin ni Jesus, ang kanyang presensya ay nagpapanibago ng buhay ng tao. Ang mga may sakit ay gumaling. Ang mga pilay nakatakot. Ang mga piling nakadinig. Ang mga nawawalan ng pag-asa nakaroon ng bagong pag-asa. Ang mga pinanghihinaan ng loob nakaroon ng
tapang. Ang mga makasalanan ay pinatawad. At ang mga tao na nalilito tungkol sa kanilang buhay ay nagkaroon ng liwanag, nagkaroon ng direksyon sa kanilang buhay. Ito ang siyang patotoo na ang nasa atin ay ang Mesiyas. Si Jesus ang ipinangako ng Diyos na magliligtas sa atin. Kaya yung ating tanong, nakikita ba natin si Jesus ngayon? Ang sagot doon ay kung saan mayroong pagkakaisa para sa kabutihan. Kung saan nararamdaman mo ang pagmamahal ng tao. Kung saan mayroong pagpapatawad kahit na mahirap. Kung saan ang tao ay nagsusumikap na ipaglaban ang karapatan ng ibang tao na niyuyurapan ang kanilang mga dangal. Kung saan mayroong kapayapaan, nandoon si Jesus. Nandoon ang ating tagapagligtas. Kaya sa ating pagdiriwang ng paghahanda para sa Pasko, ating unawain sino ang ating ipinagdiriwang. At magandang tanungin, papaano ako naghahanda sa kanyang pagdating? Amen. Magsigaw tayo. Mga kapatid, piliin natin sa ating Diyos Ama na kaloobang handang magpatotoo sa Kanyang presensya sa pamamagitan hindi lamang ng salita, kundi ng lahat ng mabubuting gawa ayon sa halimbawa ng ating Panginoon. Ang ating tutugon, Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa simbahan, gawin mong daluyan ang iyong kapayapaan, sina Papa Leon, mga obispo, pari, diakono, at mga layo, sa kanilang pagtutulad sa salita at gawa ng iyong anak. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa lahat ng lingkod bayan, pagkalooban mo sila ng pusong palaging pinipili ang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa aming natitipon dito ngayon, pagkalooban mo kami ng payapang puso at isip upang amin ding pilitin palagi ang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa magmahal namin na mayapanan, pahimlayin mo sila sa iyong walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. O Diyos, namin Ama,
Bigyan mo kami ng kapayapaan, tingin mo ang aming mga padalangin iniluluhod na may matibay na pananampalataya sa ngalan ng Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo, mga kapatid, na itong ating paghahain ay maging kalugod sa Diyos Amang Makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa katuwiran at karangalan sa ating kapanginabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang mga aray namin nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng pagdukog ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria
upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magkasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos sa iyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang naming mga pangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pinasasalamatan. Ngayong aming pinupulita ang mahal na Birheng Maria, ina ng iyong anak. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang sinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang lumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsimula tayo. Sa mga nakatayo po, maaaring ilagay ang inyong kanang palad sa harap ng inyong puso bilang tanda ng inyong pagkalang sa ating banal na Panginoong Jesucristo. Ama namin banal, ikaw ang bukana ko ng kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-iisang pusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala ng tipan. Ang aking dugo ay ubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsalita. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob na kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, dinapin mo ang iyong simbahan na ganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa at ni Pablo Bertillo na aming Obispo at ang Tanang Kapalitan. Alalahanin mo rin ang mga kapinamin namin live na may pag-asang sila nila mabubuhay kaya hindi na lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo kayong dapatin kami lahat na makasaraw sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mga Nabirang Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kayang mahal na kabiyak, kaysa ng mga apostol, ni San Bartolome na aming patron at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwag nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at pagpuri ay sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin man ang kagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ating ngayong sabay-sabay na ipahiyak ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoon Heso Kristo. Amen.
sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Sapagkat ito ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya o ang aming mga pagkakasala. Pakalooban mo kami ng kapayapaan, kagalingan at pagkakaisa-ayos sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa inyo. Narito ang kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis na kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang itinatawag sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako. May the body and blood of our Lord Jesus Christ give us safe for eternal life. Amen. Paalala, bilang paggalang sa banal na Eucharistia, kapag ito po ay ating tatanggapin sa kamay, mangyari lamang po na isubo agad natin upang maiwasan na ito ay manulo.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa aming pagsasama sa banal na hain, lagi nawa namin madama ang iyong kagandahang loob upang kami ay magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak. Ngayong aming pinupunta ang kanyang ina sa pamamagitan din ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagsiupo para silang palad. Tayo po ay magkakaroon ng second collection at ito ay para sa RMF Bojo Sound System. Mayroon po tayong pinamimigay na sobre alay sa Pasko. Maaari niyo itong ihulog sa gusto o ibigay sa opisina ng parokya. Maraming salamat po sa mga naghandog ng alay ngayong unang araw ng simbang gabi. Sa ikalawang araw po ng ating simbang gabi, ang aming pong iaalay ay keso. Mayroon po tayong parol para kay San Bartolome na may tema, Jesus, liwanag na nagbibigay buhay, pag-asa ng mundo. Sa mga nagnanais mag-sponsor ng parol, makipag-ugnayan lamang sa parish office o sa labas ng simbahan. Ang Ministry on Youth Affairs ng San Bartolome Parish ay magkakaroon ng ika-30 Pasko-Paskit sa darating na December 22, 2025 na may tema, 3 dekadang pagbibigayan, kwento ng pag-ibig sa bawat kabataan. Dahil po dito, kami po ay humihingi ng tulong tulad ng grocery bags, laruan, food bags at hygiene kits. Para sa inyong mga tulong donasyon, maaari po kayong pumunta sa my group sa harap ng pintuan ng simbahan. Para sa iba pang mga detalye, masadya lamang sa opisina ng parokya o bisitahin ang aming Facebook page, Apostol San Bartolome de Malabon. Maraming salamat po. Meron po tayong ilang paalala. Bali, yun po inyong regalo ay maaari yung dalhin sa operatorio at paspasan. Ganyan din po yung ating parol para sa ating sa inyong contribution para sa gawain ng ating Kapaskuhan. Maaari niyo pong ipa-bless po yan bago siya ilalagay doon sa Christmas tree. So, yung pong mga parol na inyong makukuha ay lalagyan ng pangalan ninyo at yun ay hindi aalisin hanggang sa tapos Kapaskuhan. Siguro tataka kayo ano ba yung mga iba't ibang mga ipinapadala. Dahil binubuo natin yun pong Christmas gift package para sa mga walang-wala at nahirap sa ating parokya. Kaya parang mukhang may fruit salad doon at saka mayroong keso at ilang pagkain at bigas. So, ano man po yun, pwede mong magtulong-tulungan. So, mga kapitbahay, like ang parang ginawa kanina, yung mga altar servers, nagsama-sama sila para offer nito. So, ang offering nito ay mapaspasan. Bilang tanda ng inyong pagkinahon at pagmamalasakit para sa ating mga kapatid na walang wala. So, magsitayin na po tayo para sa ating pag-uwaswas. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo. Ipon natin ating ulo habang ginagawa ang pag-uwaswas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsila ng anak niya mula sa mahal na Birhen ay nakatid sa daigdig ng katubusan walang hanggan. Amen. Isagot natin malakas na amen. 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 Pasiglayin nawa kayo sa malasakit na mahal na Birhen na
siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang lahat na nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birhen Maria, upang sa inyong ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng lahat magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan, putihin at mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tagayin ninyo ang kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos